What is up YouTube? So sa video natin ito is aalamin natin lahat ng kailangan nating malaman all about battery. So sa video natin, aalamin natin kung ano yung mga sintomas na mahina na yung battery. Pangalawa is bakit humihina yung battery. Pangatlo is kailan magpapalit ng battery. And ang pang-apat is anong tamang battery para sa motor mo. So let's go! Okay, so kung makikita nyo mga sir, meron tayong tatlong battery dito. Ang unang battery is itong gamit natin na stock battery sa Suzuki Avenis 125. Yan, stock yan. Meron tayo ditong Yuasa Iwata YTZ 6 volts para sa NMAX 125. Stock battery din to sa NMAX. At saka meron tayo ditong Motolite battery. So, pag-usapan natin ano yung kaibahan ng tatlong ito. Tsaka yung mga nabanggit ko later kanina, yung mga sintomas at saka kailan tayo magpapalit ng battery. So, let's go. Okay mga sir, so explain ko lang ha. Ito mga battery na to, nakikita nyo sa harapan is iba't iba yung kanyang capacity. Dito kasi sa Suzuki Avenis natin, meron tayong stock battery dito. Yung stock battery kasi niyan is yung capacity niya lang is nasa 4 amperes. Ito naman yung Motolite natin, nasa 4 amperes lang yan. Kung makikita nyo, mayroong 4 dyan. Dito naman sa NMAX is makikita nyo 5 amperes yan. Paano ko nasabi 5 amperes? Makita nyo kasi sa specs ng battery yan, makita nyo, yan, 5.3 amperes. So, bakit ko to sinasabi yung mga capacity ng battery? Malalaman kasi natin kung anong tamang baterya, anong tamang capacity ng motor mo, especially kung mahilig kang maglagay ng mga accessories. Halimbawa sa akin, meron akong MDL. Ayan, so syempre, kakain niya ng baterya. And then, dito naman sa loud horn, naka-loud horn kasi ako. Yan, kung makikita nyo, hindi lang makita yung loud horn, pero andyan yan sa loob. So, kung makikita nyo, dalawang accessories yung nilagay ko dyan. May loud horn, tsaka MDL. Pero yung capacity ko pa din is stock battery, which is 4 amperes. So, malalaman natin kung tama ba tong capacity na battery na nilagay ko dito or mali. So, i-expound natin yan maya. Okay, so diretso na tayo sa tanong kung ano yung mga sintomas na mahina na yung battery natin. Number 1 is nagkakaroon ng voltage drop dun sa battery. So kung makikita nyo dyan sa video, ayan, kung makikita nyo dyan, so the moment pag turn on natin sa ignition key, bumaba agad siya sa 12.3, which is mababa na yung kanyang battery health. Yung normal operating voltage kasi ng battery dapat 12.4 pataas yan. So kapag ganyan, bumaba na yung voltage niya ng 12, so, kailangan mo na talaga yung palitan kasi delikado kapag nasa long rides ka tapos gabi, nasiraan ka ng baterya. So, sasakit talaga yung ulo mo. So, as early as possible, kapag ganyan, 12.0 pababa na yung battery mo, kailangan mo talaga yung palitan immediately. Immediately, mga sir, ha? Pangalawa naman na sintomas na makikita natin dyan is yung hard starting siya. At saka, mahina yung kayang cranking power. So usually kasi yung hard starting normal naman yan, pwede naman kasi na spark plug yung reason, pero usually kasi kapag madaling araw, nagkakaroon talaga ng hard starting, pero aandar agad yan. Pero kapag nag-hard starting yan, let's say 3 beses mo na nag-hard starting, wala talaga. So ang titingnan mo dyan is yung voltage niya, reading niya. Kapag mababa na talaga yan, of course nagkakaroon yan ng hard starting o mahina yung kanyang cranking power. So makikita nyo sa video, yan, kung parang hindi siya nagtutuloy-tuloy yung cranking niya. Yan, hard starting na yan at saka mahina yung kanyang cranking power. Pangatlo naman is senyales dyan is yung inyong mga headlights. Medyo ano na siya, dim na siya kumbaga. And then makikita mo din kasi kapag mahina yung baterya mo is nag-flicker yung panel gauge mo. Kung makikita nyo dyan sa video, ayan. So sa pag-turn on natin, biglang nag-flicker yung panel gauge na wala yung details ng panel gauge. So yan, isang matibay senyales na palitin na yung battery mo. Mahina na yung battery mo. Pang-apat naman is yung electronics mo. Hindi na siya ganun ka properly na nagpa-function gaya ng dati. So ano naman yan, maintindihan naman natin talaga yan. Kapag mahina yung yung mga electronics mo, malamang sa battery yan. And of course, yung horn mo kapag mahina na din. So isa yan sa mga matitibay na senyales na mahina na yung baterya mo. So yan yung 5 na dapat nyong paka-obserbahan kapag nandyan yan or either sa dalawa, present yung dalawa sa 5, present yung 3 sa 5. So malamang sa malamang mahina na yung baterya mo. Kailangan mo nang palitan. Okay, dito naman tayo sa tanong na kung bakit humihina yung baterya. So normal naman talaga mga sir na kalaunan, mga ilang taon humina talaga yung battery kasi meron yung lifespan kumbaga tinatawag natin.
So, ang unang rason talaga, isa sa mga rason kung bakit humihina yung battery, kailangan nyo kasing i-check yung mga battery terminal. So, makikita nyo dito, ito yung terminals niya, yung negative saka sa positive. So, i-check nyo yung mga volts dyan, baka maluwag lang. So, kapag maluwag kasi yan, nagkakaroon yan ng hindi tamang distribution ng kuryente galing sa baterya. Kaya nagkakaroon kaya mabilis siyang humina, mabilis siyang nasa-shorten yung kanyang lifespan. Pangalawa din na kailangan yung tingnan kapag humihina yung battery is yung kanyang mga faulty na yung ano niya, yung rectifier or regulator. Sa mga hindi nakakaalam yung itsura ng rectifier or regulator, makita nyo dyan sa picture. Ayan, so yan yung regulator natin o rectifier. Pangatlo naman is yung madalas hindi nyo siya pinapatakbo ng matagal or at least kailangan kasi siyang tumakbo at least 10 to 15 minutes para man lang ma-fully charge yung baterya natin na galing sa alternator. So yan na kasi yung nagsi-charge pag gumamit tayo ng kuryente sa baterya, yung alternator natin. And then kapag frequently, kung madalas short rides lang yung ginagawa mo, halimbawa pupunta ka lang sa malapit na tindahan, tapos balik ka na agad, hindi talaga siya nakakapag fully charge. So gaya lang din yan kasi ng mga cellphones natin. So kapag hindi fully charge yung mga cellphones natin, malamang sa malamang madaling bibigay yung baterya ng cellphone. So normal naman talaga yan kapag hindi proper yung fully charge ng baterya. Ayan, so pang-apat naman is madalis siyang humihina mga sir kapag madami tayong accessories na nilalagay. So, meron tayong MDL, meron tayong loud horn, naglalagay pa tayo ng mga charging kit dyan. So, malamang sa malamang hihina talaga yung baterya natin. And at the same time kasi hindi proper yung capacity na battery na ginagamit natin. So, malamang hihina talaga yung baterya. So, yan yung apat na rason kung bakit madalas humihina yung baterya natin. Okay, so andito naman tayo sa pangatlong tanong. So, kailan ba dapat magpapalit ng baterya? So, eto mga so yung normal lifespan talaga ng baterya, especially sa mga 125 scooters ha. So, 125. So, yung 125 scooters kasi naka 4 amperes lang yan. So, yung usually tinatagal yan is 2 years plus. So, kapag yung baterya ng motor nyo, o even sa mga malalaking motor, yung NMAX, yung mga ganyan, kapag 2 to 3 years na yan is kailangan mo nang i-check yung mga sintomas ng mga motor. Usually kasi inaabot yan ng 2 years, nagbibigay na yung mga sintomas na ayan, may sintomas na siya, 2 sintomas, 3 sintomas na nagbibigay na mahina na talaga yung battery. So usually nagpapalit talaga every 2 to 3 years. So depende sa condition ng baterya sa isang motor. So dito naman tayo, alin sa tatlo yung gagamitin ko? Of course, tapos na tayo dito sa stock ng baterya, which is ito yung mahina na. And then, ito kasi yung NMAX, galing to sa stock battery ng NMAX ko din. So, mahina na ito. Hindi na siya pwede gamitin ko sa dito sa Suzuki Avenes ko. Ito yung gagamitin ko mga sir, Motolite yung 4 amperes. So, bakit 4 amperes pa rin yung gagamitin ko? Kasi nga, ito, stock, kumbaga, extra battery ko. Good pa naman siya. 12.4 battery pa naman yung readings niya. Sayang din kasi kapag magpapalit ako. So, eto, magtatagal pa to ng mga 2 to 3 years sa akin. So, sayang naman kung bibili ako ng 5 amperes na capacity sa baterya. So, okay lang naman kasi kahit 4 amperes pa yan, hindi pa yan agad-agad masisira. Pero again, kung gusto niyo yung swabe talaga, yung hindi kayo magkakaproblema sa baterya, I suggest na mag-upgrade kayo into 5 amperes para mas makadeliver siya ng tamang kuryente depende sa mga accessories na pinagkakabit mo sa baterya. Ito kasi sa Motolite, meron yung sa mga codings, no? Kung makikita nyo, meron yung nakasulat na MF4L tapos -B. Yung MF kasi, ibig sabihin yung MF is maintenance free yan. Yung 4, ito yung of course, nasabi ko to kanina, yung capacity ng baterya 4 amperes yan. Yung L naman, ito yung orientation ng battery terminal. So makikita nyo, L stands for orientation ng battery. Ayan, naka-L siya. Ayan, so yan yung orientation ng battery terminals natin. And of course, yung last letter is B, stands for battery, yung capacity ng baterya. So pag mag-disconnect naman tayo ng baterya, make sure na i-disconnect nyo una yung negative battery mga sir ha. Kasi kapag nagkamali kayo dyan, pwedeng magkaroon ng short circuit dyan, tamaan yung mga sensitive na mga electricals dyan, so mas malaki pa yung sira. So unahin nyo yung negative mga sir.
So, palitan natin itong Motolite battery natin para sa stock na capacity dito sa Avennis natin. Okay, so lagay na natin tong positive. So, normal na maka-experience kayo ng parang nag-spark mga sir. Normal lang yan. Okay, so natapos na natin ikabit yung bagong battery natin, Motolite battery, 4 ampere hour. Ayan, so make sure na unahin nyo ikabit yung positive. Kung magka-disconnect kayo, mag-connect kayo, positive, then negative. So, check natin kung gumagana ba lahat ng mga wirings natin. So, switch on ko lang. Ayan, so gumagana naman. Yung battery reading niya currently is nasa 12.6. So, healthy yung battery natin. So, start natin. Yan. So, makikita nyo, one click lang naman siya. And then, check natin kung gumagana yung mga accessories na kinabit natin. So, for high, ayan, gumagana yung high. Low, gumagana yung low. Saka yung horn. Yan. Yan. So, goods na goods yung pagpalit natin ng baterya. So, kapag mayroon kayong katanungan all about sa battery, i-drop nyo lang sa comment section. Babasahin natin yan at saka sisikapin natin masagot yan. Hopefully, marami kayong natutunan mga sir, no? At kita-kits sa susunod na video natin. So, ride safe sa ating lahat.